ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Umay gulay! Grabe, Vice President Inday Sara, dinumog po dyan sa Kuwait, mga kabisdak. Matindi sure na talaga ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Agila. Grabe mga kabisdak, hindi na talaga mapipigilan ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. Dinumog po kagabi ito sa Kuwait, mga kabisdak. Grabing mga tao, hindi magkamayaw. At Senador Marcolita, hindi patapos kay Vice Ganda. At sinabihang nasa tamang pag-iisip pa ba ang taong iyon? Patay talaga naman. Wala na durog na dito. Si Vice Ganda, hindi pa nagsalita. Yung Iglesia ni Cristo, I think, binadatan daw Iwan ko lang kung ang KOGC binanatan din Tingnan natin kasi wala po tayong nakikitang mga video na kumakalat. Unlike dito kay former President Duterte na talagang kumalat. Pero ito sa KOGC at sa INC, hindi ko alam kung binanatan din. Pero, siyempre, si Kung Marcolita, INC man yan, Senador Marcolita, INC man yan, talagang malamang magre-react din sila sa kabastusan ni Vice Ganda. Ito, Christopher Men, hindi pa rin tapos. Kagaya kay Senator Marcolita, muling binuljak itong si Vice Ganda. At tinawag na, ginalaw nyo. Ginalaw mo kasi ang kuta ng mga langgam. Kaya ngayon, kinagat-kagat ka. Mayroon nagmarites sa akin, laging nanonood kay Christopher Men. 2 beses daw ako binanggit ng sikat na, siyempre, pagdating sa mga showbiz entertainment, siya talaga yan. Marunong ring magmarites. Yun naman talagang trabaho ni Christopher Men, di ba, sa showbiz balita, ganyan yan Anyway, maraming salamat po, Manay Christopher Men. Kasi alam ko, talagang mainit talaga yung bangayan nila ni Vice Ganda dito. At siyempre, lalabas ka, kampi natin si Christopher Men. Siyempre, binabastos niya si Tatay Digong. Hindi naman natin binabanatan si Vice Ganda. At hindi naman natin yan kinukontent dahil magkalaban sila ni Christopher Men. Napag-usapan natin dahil binabastos niya si Tatay Digong na ngayon nga marami nang nagre-react na mga malalaking supporter ni Tatay Digong, lalo na po yung Iglesia ni Cristo, lalo na po itong si Senator Marcolita at si Atty. Lambino, nagre-react na. At mga sikat na artista, nagre-react na din dito kay Vice Ganda, na supporter ni Tatay Digong. Tayo, mga DDS, mga political vloggers, talagang suporta na lang po ang gagawin natin at pag-usapan po natin dito sa ating mga channel. Ayan ito, bago po natin pag-usapan kung paano dinumog si Vice President Inday Sara dyan sa bansang Kuwait. Ano na, Auntie Claire? Pikat! Tambalos-los siyang Mga buhaya dyan sa Kongreso, hindi pa rin umubra ang inyong mga paninira at gusto ninyong impeach si Vice President Inday Sara. Ang mga tao, mga Pilipino, hindi papayag yan. Talagang puprotektahan ng mga Pilipino, mga OFW, susuportahan itong pamilyang Duterte. Patunay po yan kagabi dyan sa Kuwait, mga kabisdak. Gabi sa atin, umaga sa kanila. Ito, pakinggan po muna natin ang banat ni Manay Christopher Men. Nabanggit daw tayo sa kanilang live 2 beses. Anyway, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo, madam. Basta pag kinasuhan ka ng libel, ma'am, hindi kami kasama. Sabay ganun. 2 joints. Pero siyempre, away nila yan ni Vice Ganda. Tayo dito nagre-react lang naman because of Tatay Digong. Pero wag kang mag-alala, Manay Christopher Men, sanay ka naman dyan ito, hindi pa tapos. Itong si Christopher Men sa kanyang mga banat at mga birada
dito sa bastos na pitrang kabayo. Na talagang gigil na karaan. Itong si Christopher Min kay Vice Ganda. Pakinggan mo natin ang kanyang banat, mga kabisdak. Bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Kapag nakahiga na ang tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a dying dog. Exactly! Tuloy, oh. Labog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Ano, pitrang kabayo. Oh. Exactly. Nakadapang-dapa na si Tatay Digong, sinipa mo pa. Dinaganan mo pa. Kahit sa yung parang, yung batas sa digmaan, no? Law of war, pag yung kalaban mo ay nakataas na ang kamay at wala na, namamatay na, ay hindi mo pwedeng barilin daw yan no? Hayaan mo na lang. Parang overkill yung nangyayari dito. Sa ginawa nakabastusan ni Vice Ganda, overkill talaga. Exactly itong sinabi ni Manay Christopher Min na binulabog mo yung kuta ng mga langgam ngayong kinagat-kagat ka na. Ang ganda ng binitawan yung salita, no? Kahit tayo pag biglang maapakan mo lang yung bahay ng langgam, naku, talagang putaktihin ka dyan. Kagat-kagatin ka hanggat sa kung saan-saan ka nakakamot dyan Masakit pa naman, lalo na yung mga hantik na langgam. Sa amin kasi sa Bisaya, yung hantik, malalaking langgam na kulay pula. May mga itim din, sakit ng mga gat Yung kulay itim pala hantik, yung pula pala na malalaki, hindi nangangagat. Yung kulay itim, sa sakit mga gat yun. Ito po yung nangyayari ngayon kay Vice Ganda, na talagang pinutakti po siya dito ng mga langgam. Bote langgam lang, kung bubuyog. Talagang hahanapin ka, maamoy ka ng bubuyog, kahit saan ka magpunta, kagat-kagatin ka. Ito yung sukli ng kabastusan ni Vice Ganda. Siyempre kami, sinabi ko na nga sa inyo, hindi naman tayo titigil dito. Hanggat hindi magsuri itong baklitang ito. Hanggat hindi sinasabi ni Vice President Inday Sara, hayaan nyo na lang, pagpasensyahan nyo na lang. Hindi kami titigil dito. Tuloy-tuloy lang kami sa aming ginagawa. Dahil alam po namin na hindi po pwede itong ugaling ito ng isang influencer na dapat mabago man lang or pagsisihan man lang niya. Tuloy po, Manay At Christy. sabi nga natin, hindi niya ito inaasahan. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sunog na magaganap pagkatapos niyang paglaruan ang pangalan ng dating Pangulo. Yan, no? Actually, dapat aware dyan si Vice Ganda Ang problema siguro, baka binayaran, hindi natin alam, no? Naglalaro siya ng apoy dito. Siya yung nag-umpisa ng sunog. Ngayon, talagang lumawak na. Pinalawak ngayon ng mga Duterte diehard supporters. Duda ako kung hindi pa niya alam ito. No? Hindi ba niya alam kung anong magiging consequences nito? Na lalawak ito pag binabastos niya si Duterte. Binabastos niya si Tatay Digong. Lahat nag-react Marcolita nag-react. Akala ko nga hindi na magre-react si Marcolita. Hahayaan na lang KOJC hindi pa yata nag-react. INC kasi wala pa naman tayong video na kumakalat. Malamang na binabanatan yung INC at KOJC. Malamang kung may makikita tayong ganyan, magre-react ang relihiyon na yan. Pero sana yung mga religious sector, kahit kundinahin man lang, itong kabastusan ni Vice Ganda kasi ang Davao City Council, kinundina na si Vice Ganda. Pero tayo, naghihintay pa rin kami ng persona non grata na dapat yun ang pinakamagandang ipataw dito sa bastos na pitrang kabayo na ito. Tuloy po, Manay Christy.
Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Bang! Galit na ang mga DDS na gustong sugurin. Gusto nang ipako sa krus. Manay Cristo, hindi yan matatanggap sa krus. Ang pinapako sa cross yung gaya ni Jesucristo, Jesus Christ. Siguro yung ipako sa cross ng punto ni Manay Cristo, yung papahirapan, gano'n. No? Lagyan mo ng kurunang tinik. Pwede naman cross mabaliktad. hindi yung cross ni Jesus Christ, no? Kasi niligtas tayo. Yung cross ng pabaliktad, no? Cross ng mga demonyo, ayan, pwede. Total, naninimonyo naman ito si Vice Ganda eh. Di cross ng nimonyo. Di ba Vice? Ako sa totoo lang, lahat naman tayo galit na galit na. Kung pwede pa lang, nasa harapan mo, punitin mo yung picture ni Vice Ganda eh. Hintayin ko kung may magsunog. Total, napag-usapan yung sunog, di ba? Yung may mag-video ba, kagaya yung ginawa kay BBM, no? Yung picture, sinusunog eh. Tapos yung iba, nilalagay pa sa yung paputok, pinasama, kagaya yung mukha ni Tambaluslos, pinapasabog sa taas. Yung iba, tinitirikan yung kandila yung picture, patay tayo dyan. Yan yung gigil na hindi mo makokontrol at hindi mo yan maapula. Yun yung sunog na sinasabi ni Manay Christopher Min. Yung sunog na ito talagang pag hindi mo ito maagapan, lalawak at lalawak pa ito. Malawak na ngayon. Ako sa akin, malawak na Kasi apektado na yung McDonald's, naghanap na ng ibang endorser. O, di ba? Pinalitan na siya. O, si Heart Evangelista na. Marami nang nag-boycott. Ito na yon yung sunog na talagang mapabagsak at yung mga ipinupundar mo, maglaho yan na parang bula. Hindi mo yan maapula. Pero, kaya mong apulahin ito. Sabi ko nga, magmanikluhod ka, no? Luhod ka mula Baclaran Church hanggang Quiapo Church. Nagluluhod ka, nagsisiyang mula Baclaran Church, ha? Luhod ka hanggang Quiapo Church. Yun ang gawin mo. Magmanikluhod ka kasi talagang hindi po pwede na magpatalo kaming mga DDS warriors. Talagang hindi namin titigilan itong kabastusan mo, Vice. Tuloy mo na yun. Gagamitin ko yung sinasabi ng DDS, Vice pangit, kasi hindi nandun sa ganda dapat ngayon. daw palitan ng Oo, pangalan. palitan ng pangalan. Ang tanong ko lang kay Vice, ikaw ba, may talent ka ba talaga? Ipakita sa konsyerto mo. Hindi. May talent po. May talent na maninira. Yan, yung talent ni Vice Ganda. Yun yung konsyerto niya, puno ng kabastusan, puno ng paninira sa kapwa. Gusto niya sirain yung tahimik na buhay ng kapwa-tao niya. Yan ang talent niya. Exactly, tama yung sinabi ng kasama ni Manay Christopher Min. Lalo na si Bibi Gandang Hari. Sinabi niya, yung nakontent natin kaninang umaga, na, uy, kabayo pa rin ba siya? Saka na ako babanat, pagtanggalin niya yung wig niya tsaka make-up. Parang yung mukha, tinubuan ng wig. Hindi na nga, Bibi Gandang, di na nga Vice Ganda ang tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ng mga DDS ay Vice Swangit. Yung iba, Pitrang Kabayo. Yun naman talagang totoo. Tuloy, Manay, Hindi ka pa nadala. Hindi ba talaga ngayon, 12 taon na ang ginawa mong pambabalahura kay Miss Jessica Soho. Dapat nadala ka na dun. Diyan ka nadapa. Dapat bumangon ka na. Hindi. Nagpakadapa ka na naman para magkasugat ka na ibibigay talaga sa'yo ng mga nagmamahal sa mga tao na binalahura mo. Exactly dyan. Iyan yung maliwanag dyan na opinion. Tayo kasi mga Pilipino, meron tayong kasabihan na matuto ka sa pagkadapa mo. Ang tawag yun, learn your mistakes.
nagkamali ka, matuto ka. Kailangan, kasi ang mga Pilipino, sabi, pag hindi ka nagkakamali, hindi ka talaga matututo. Pag hindi ka pumapalpak, hindi ka talaga matututo. Ang problema dito kay Vice Ganda, mukhang hindi natuto. Yung ginagawa niya dito kay Jessica Soho, nakabastusan, inuulit niya muli dito kay former President Duterte. Ang problema mo dyan, Vice, Pitrang Kabayo, mas maraming mga supporters si former President Duterte, former President yan At yung anak, Vice President, ang lakas ng amat nito, sapak nito, no? Dapat nga tumahimik ka na lang, hindi ka na lang sumunod siguro sa ipinagawa sa'yo na ang scriptwriter at ng director sa naturang konsyerto. Dapat sinabi mo, teka, masisira naman yung karir ko dyan. Alam ko naman, mga DDS talagang pag Duterte ang pinag-uusapan, hindi po yan titigil sa kakabanat. At hindi ako tatantanan. Kawawa naman ako. May nanay ako. 80 years old. 80 years old, yun naman sana ang iniisip ni Vice Ganda. Pero hindi niya naisip yun, malamang. At talagang tinatrabaho lang niya yung binibigay sa kanyang script na alam natin ay sobrang kabastusan. Hindi natuto Bumagsak na nga nung panahon ni Jessica Soho, nakabangon. Baka sa isip niya, wag. Nakabinira ko nga si Jessica Soho, binabastos ko nga, nakabangon man ako. Baka yun yung iniisip niya. Okay naman, sumikat pa rin, nakapundar, milyon yung pera ko. Yung mansion ko, 200 million pesos, mga ganun siguro yung iniisip niya. At nagkajowa pa ako ng tisoy. Iba yun. Si Jessica Soho. Iba rin si former President Duterte. Tingnan mo. Ito na lang halimbawa ko kay Senador Marcolita. Nakala natin ay tapos na sa kanyang pag-rant noon sa Senate hearing pa talaga yan Pero ito, gigil na gigil pa rin kay Vice Ganda. At sabi pa ni Senador Marcolita, nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong iyon? Yun na ang katanungan. Nasa tamang pag-iisip pa ba si Vice? O talagang nasilaw lang kung binayaran man ito para mawasak ang mga Duterte? Kasi nga ganito. Hindi po natin pwedeng isang tabi na po posibleng binabayaran itong si Vice Ganda. Kasi nga alam naman natin na para masira ang mga Duterte, gumagastos ang mga kalaban nila sa politika para pabagsakin, demolition job. Baka sakali, hindi na kaya ng mga politiko diyan sa House of Representatives, yung banat, yung paninira, demolition job labang kay Vice President Inday Sara. Baka nagbaka sakali sila dito sa mga joker, dito sa mga ampaw, mga komedyanteng mga bastos. Baka siguro, Pero, putya, hindi nga yun ang nangyari Mas lalong minahal pa ng mga Pilipino ang mga Duterte. Pakinggan natin si Senador Marcolita sa bago niyang banat dito sa Saganang Mamamayan. Narito po mga kabisdak. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Okay, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Correct. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolby. Yan. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya? Correct. Marami nating kababayan. Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon.
At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, Correct. puro lang tayo kalungkutan Hindi naman. naman Aha. pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At Ibang the expense usapan of yun. others, aha. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Ano, Vice? Ano, Pitrang Kabayo? Nasa tamang pag-iisip pa ba ang taong iyon? Mukhang wala na. Ganito bibigyan ko kayo ng ano. Total, nabanggit naman ni Senador Marcolita yung mga sikat na mga komedyante. Sana ito yung sundan ni Vice Ganda. Total, bata pa ba si Vice? Sa bagay, wala nang buhok. Medyo matanda na yata. Si Dolphy, Chiquito, Panchito, Babalo, di ba ho? Yung mga legendary na mga nagpapatawa. Wala ho silang sinisirang mga personalidad. Kaya nilang magpatawa nang hindi kailanman nasirain yung pagkatao ng iba. Kaya naman talaga yan. Kailangan makilala ka nga na nagpapatawa pero bastos ka man. Di, mas pangit ho yun. Hindi ho siguro kung normal lang yung pagpatawa mo, marami namang klaseng pagpatawa na hindi mo kailangan manggamit ng ibang personalidad. Mantakin mo, isipin mo, talagang kung hindi ito nagpapabayad, talagang sinadya niya na magpatawa at sirain si Tatay Digong. Mantakin mo, former presidente ng Republika ng Pilipinas, binabastos mo. Tapos meron pang pinagdadaanan ng pamilya at nandun nakapihit sa ICC. Ganun katindi, ganun kalakas ang loob ni Vice Ganda para sirain si Tatay Digong. Sige nga, tuloy natin. Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Parang parito. Pero isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Oo. Ang ibig ko sabihin doon, Parito. kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Exactly. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun. Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Yun yung sinasabi ko. Kagaya yung si Ogie Diaz, no? Kahit si Ogie Diaz na lang, mantakin mo, sinusulsulan pa nila, parang sinusugan pa, na tama yung ginagawa mo. Hindi eh. Ikaw, dati ka, manager ka. Iwan ko kung dating manager pa si Ogie, o manager pa rin ngayon, di ba? Ikaw sana, yung mag-guide ka. I-advise mo ba? Vice, foul na masyado yan, below the belt. Tsaka hindi mo naman pwedeng itanggi na below the belt yung banat ni Vice Ganda, kagaguhan. Ang tanga natin, no? Hindi eh. Mas lalo pa nilang pinupuri. No? Kagaya yung mga senador na nandoon nanonood, tumatawa pa. Si Bam Aquino, sayaw pa. Si Crispo, nandun din. Isus ko, Ginoo. Ganun na ba talaga tayo kahangal? Wala na ba talaga tayong magandang pag-uugali? Or payuan ng mga kaparian, kaobispuhan, nakakampin ni Vice Ganda. Oy, tika Vice, labag na po, sobra-sobra na yon. Wala bang ganun? Tinutolerate ninyo ito at okay lang talaga ho sa inyo na ganyang kabastos itong si Vice Ganda. My God. Ano na bang klaseng pagka-Pilipino ho tayo? Sana ganun, anuhin pa rin natin yung tamang pag-uugali. Yun ang nakikita ko dito eh. Na hindi ito pinayuhan eh. Na pagsabihan man lang, ginawa, natutuwa pa. Kumbaga, kung lumalabas, tinotolerate pa talaga nila. Tuloy po, Senador. Nakakaawa eh, di ba? Exactly. Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. So, meron. Huwag mong gagawing Huwag mong katatawanan. gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa
sa psychology. Ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapos-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Exactly. No. Ang problema dito kay Vice kasi, sanay manira. Yan yung linya niya, kabastusan, para mapagpatawa. Sana baguhin na lang niya muna. Try niya kaya, magpatawa ng walang sinasagasaan. Kumbaga hanap lang siya ng mga sitwasyon, gawin niyang katatawanan, pero wag naman sana gawin katatawanan yung kapwa mo or yung sariling pamilya niyo po. Maraming kapintasan. Tama dito si Senador Marcolita. Pag tiningnan mo yung mukha ni Vice Ganda, kaya nga tinatawag na kabayo eh. Banat ni Baby Gandang Hari, sagad na sagad eh. Yun lang sana, no? Pero ito yung, balikan ko yung sinasabi ni Manay Christopher Ben. Binubulabog mo ang kuta ng mga langgam, kaya kinakagat-kagat ka. Vice, ito yung halimbawa sa kuta ng mga langgam. Kung ito, kagat-kagating ka nito, talagang babagsak ka. Si Vice President Inday Sara, dinumog sa Kuwait. Ito po yung mga langgam, guys. Ito, Vice, oh. Panoorin po natin, oh. Grabe yan, oh. Tingnan mo, oh. Grabe, di nakapagkamayaw mga tao dyan, oh. Ito yung Vice. Yung pamilyang sinaktan mo, mahal ng taong bayan. Mahal ng mga OFW. Oh. Ganong katindi, oh. Ayan, dumog pa rin dyan si Vice President Inday Sara. Hanggang stage yan, talagang sinusundan si Inday. Kaya sana magiging leksyon to sa kanya. Pagsisihan niya. No? Iwan ko kung magsisi siya. Tingnan mo yan, oh. Ito yung puputakti sa'yo, Vice Ganda. Hanggat sa hihilahin ka pababa. At yung gaba, dili talaga magsaba, hindi magsasaba, hindi mag-iingay. Karma talaga. Tingnan mo, oh. Kuwait yan, mga kabisdak. Oh, grabe, oh, dami, oh. Oh. Ganon katindi. Ito yung pamilyang siniraan ni Vice Ganda na yung supporter, sobra-sobra ang dami, oh. Ako sa akin, kung ako komedyante, mamili naman ako ng bastusin, eh. Kasi kung hahayaan ko lang na kung ano yung pinipid sa akin ng mga director at writer ko at sunggabang ko agad dito, baka ako naman yung tatamaan at magbumirang sa akin. Yan yung isa sa mga hindi naisip ni Vice Ganda. Mantakin mo. Pinakamataas na mandato sa pagka ng kandidato, no? 32 million eh. Wala pang nakakuha na boto yan. Kahit sinong presidente or politiko, vice-presidente, Inday Sara lang. Tapos ganyan yung pinapakita mo sa pamilyang ito. Okay lang sana kung si Day Junior binabanatan mo, wala namang supporter, di ba? Binanatan niya si Bibim, wala naman talagang nagre-react. Tingnan mo yung supporter ni Bibim. Ang layo sa supporter ni Inday Sara, oh. BBM! Oh. Hindi nagtatawanan pa siya dyan. Nagtatawanan pa siya dyan, eh. Kung ganyan lang na mga supporter siguro, okay ako. Banatan ko na lang to si... Banatan ko na lang kung ganun lang kapiranggot ng mga supporter. Pero, mga supporter ng mga Duterte, Diyos ko, ang layo ni BBM, ang layo, no? Grabe yun. Tingnan mo, ulitin natin, no? Ayan, no? Yan yung binabanata ni Vice Ganda. Buti si Vice President Inday Sara, hindi talaga pinatulan si Pitrang Kabayo. Kung uminit rin si Inday, kung ganun lang din kakitid ang mga pag-iisip
ng mga Duterte, di sana. Talagang nag-hysterical din sila kasi tatay nila yan, binabastos. Ngayon, ang nagre-react, kaming mga Duterte diehard supporters. Kaya normal yun. Iyan yung reaction na hindi mo pwedeng pigilan. Na manggigigil. Ibabash ka. Dahil nasaktan nga. Alam nga naman, nasaktan ka, tatahimik ka, ugag talaga. Oh. Ito yung vice na, yung sinasabi ni Manay Christopher Min. Puputaktihin ka. Ang tanong nito, hanggang kailan ang pagpuputakti dito kay Pitrang Kabayo? Yung sunog na sinasabi ni Manay Christopher Min na lumalawak na ngayon, kaya pa bang apulahin ni Vice Ganda? Siya nag-umpisa, siya naglalaro ho nito ng apoy. Ngayon, lalawak at lalawak. At dito po natin napatunayan na maraming supporters ang mga Duterte. Dahil mismong si Vice Ganda nakatikim ng parusa. Nakatikim ng ganti. Hindi lang basta ganti, sagad na pangbababas sa kanya. Ang tanong, kakayanin kaya niya? Hanggang saan ang kanyang katigasan ng ulo na hindi pa rin natututo ayon kay Christopher Men. At ang sabi ni Senador Marcolita, nasa katinuan pa ba itong taong ito? Kita-kits po tayo mamaya, mga kabisdak, alas 8:30 sa premiere live po natin dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas, Petra, magsisi ka na. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.